masyado by age. Alam mo ako rin, alphabetical ako. Ako Sige, din. Aya muna tayo, Aya. Ayan, so ito na naman tayo. Soft hours kasi namin ng Blooms dati, Oh. 10 p.m. Parang nung naging medyo active ako sa X, parang, ayun po, sige, mag-start tayo kay Aya. Si Aya, gusto ko malaman ng lahat ng Blooms na kung ano yung tingin nyo kay Aya, ganun talaga siya in person. Okay. Kung meron mang Mama Mary na clumsy, siya yun. Parang ganon. Parang si Aya, parang kahit minsan, Ate Aika, mali na dala kong boots, never ka magagalit sa kanya kasi sobra niyang, alam mo talagang kind-hearted. As in, wala talaga akong masasabi kay Aya. Parang, naiinis na nga ako minsan sa kanya kasi sobra niya talagang kalmado. Yung, ang bait-bait niya, alam mo yun. Masyadong mabait. Oo, kasi di ba parang as an ate, minsan sobrang overprotective mo na. Yes. Kasi yung mga girls, sobra kasi nilang naive, na parang di sila naniniwala sa mga, alam mo yun, na lahat, alam nila parang mabuti lahat, ganon. Siyempre, tayo, sa experience natin, binibigyan natin sila ng wisdom. Bilang ate, yun ang role mo talaga, protektahan sila at kumbaga i-wake up call kapag may hindi sila alam sa Ganon mundo. si Aya. Saka si Aya, Blooms, pag nagta-travel siya, doon niya nilalagay lahat ng savings niya. So after noon, parang nauubos na siya ng savings. Pero masaya siya. Saka ang nakakatawa kay Aya, kahit ganun na minsan, kasi yun yung parang pang ano niya, ito siya na happy pag travel siya. Laging lahat may pasalubong after ng travel niya. So talagang siya yung tipong pag nag-travel, minamaximize niya yung experience. Oo, as in talaga, DJ, as in kahit one day isang country, ganung level. Pero yun, napapagod na ako sa ginagawa. Kasi nag-aaral pa siya, gumagawa siya ng assignment niya habang nasa event. Sabi ko, grabe, ang galing ni Aya, kasi ang ganda niya pa. Tapos generous pa sa regalo, di ba? Ang ganda pa niya, ganun siya. So yun si Aya. Yun siya. Si Colette, Si Colette lately, lagi ako natatawa sa kanya talaga. True. Kasi feeling ko, yung sarcasm niya, feeling ko ganun din ako. Yung parang, bakit? Yung parang ganun siya. Pero, one thing na na-appreciate ko kay Colette, kahit sobrang bargas niya na sarcastic yung humor niya, sobra niyang respectful sa lahat ng tao. Parang hanggang ngayon, lahat ng tawag niya sa mga tao, Ma'am Ikes, lahat ganun siya. Kahit parang, feeling ko, Colette, pag tinawag mo akong ate, iyak na ako. Kasi, tawag mo akong ate. Parang mas close, di ba, ate? Ganun siya. Tapos, siya lagi yung ready tumulong sa akin na, alam niya na, sobrang galing ni Colette. Parang kunwari, nakatingin lang ako na parang nilapitan niya na. Ganun siya, kaya parang... So, thoughtful siya sa mga tao sa paligid niya. Aware siya sa surroundings niya. Oo. Tapos, pag kailangan maglikpit, tutulungan niya ako kagad maglikpit. Kaya kapag pinapadala ko yung clothes, sa kanya ko pinapaubaya yung sewing kit. May nakatoka na sa kanya. Responsibilidad niya yung sewing kit. Nakatoka na. Ganun Ang siya. cute, tinutulungan ka magligpit. Ganun siya. Tapos, ayun, wala. Tapos parang lagi lang namin sinasabi kay Colette na hindi siya aware na ang ganda-ganda niya. Alam mo, ang ganda ng face niya, ganun. Sobra kasi niyang down to earth talaga. Yes. Okay, next. Gwen. Si Gwen, feeling ko lahat lahat tayo may soft spot kay Gwen kasi parang sobrang naniniwala ako sa potential niya. Pero feeling ko kailangan tayo ni Gwen na sana din again, kung mahal niyo yung isang bini, sana mahal niyo lahat kasi alam mo yun, na parang syempre, alam nyo na yun, parang gano'n. Pero sobra akong naa-amaze sa kanya lagi. Pag nagpipictorial kami, tatlong shots lang, okay na ako. Si Gwen, kahit ka nagpo-perform siya, parang grabe siya mag-project sa camera. Sobra. As in, sobra talaga. Parang ang effortless eh. Ganun talaga siya. Yung ganun. Oo, na sobra niyang bait din. Tapos, sobra niyang hindi siya nakakaisip ng masama sa mundo. Ganon sila. So, ayun. I love... Yes. Ang una kong tawag sa kanya,
bini fashionista eh. Kasi sobrang niyang damit-damit dati. Yung bili siya ng bili ng damit, gano'n. Yeah, we love Gwen. PBB pa lang, di ba? Yes, okay, next, si that girl, Joanna. That girl! Si Joanna, Si Mima. feeling ko kapatid ko talaga siya kasi lahat ng sinasabi ko on a personal level lang ha. Kasi dati, lagi namin na-experience na pag may lagnat ako, may lagnat siya. Ganon. Kapag may pantal ako or sugat, may pantal or sugat din siya. Ano kayo, yung magkaduktong yung bituka? Ganon. Tapos, pares kami only child, ganyan. Pero, sobrang, one time na alala ko, para meron kaming guesting. Tapos, parang pagbalik, parang umiyak siya. Tapos umiyak na rin ako. Kasi parang, umiyak kasi parang si Jonah yun eh. Parang kapag feeling ko, pag siya na yung tumagos ng emotion sa kanya, yun na yun. Kasi she's very strong. Yes. Oo. Saka sobrang na-amaze ako kung gaano siya ka-responsible, ka-mature bilang leader na hindi mo siya makausap kasi naggagawa siya ng notes sa reminders, spills. Tapos ang galing niya, sobrang nabibilib talaga ako sa age niya, sa paano pagpapalaki ng parents niya. Yung classmate ko siya, kasama ko sa group niya para mataas grade ko. Ganun siya, oo. Parang ganun. So think, isa siya sa youngest, di ba? Ganun siya. Kaya siguro, yung love language namin sa kanya, pang-aasar. Kasi hindi namin kaya pag yung one time absent siya, parang wala si Joe. Parang gano'n. So, love language namin yung pang-asar sa kanya. Napanood ko pa yun sa theater, yung tabing ilog, di ba? Ang galing-galing. Ang multi-talented. Hindi ko rin alam paano yung napagsabay yun. pero okay, galing niya talaga. Si Mika wala Maloy. Ay, Maloy. Oo. Si my dear Maloy. Si Maloy kasi sobrang lagi magchika. As in, lagi kaming magkachikahan. So parang sabay naming inalam yung style niya. Sobrang finlad ko siya ng mga style. Ito, gawin natin. Ibabad natin yung ribos, ibabad natin yung gito sa'yo, ganyan. Tapos sobrang na-happy ako na ngayon. Style icon na siya. Sobrang daming nai-inspire sa... Pag nakita mo yung ribbon, feeling nila si Maloy. Yes. So sobrang dati naalala ko, pinapagalit ako pa kasi pang pangit ng sandals mo, ganyan. So parang nakakatuwa lang na ngayon, sobrang alam niya na yung style niya. Kasi one good quality din kay Maloy, parang feeling ko, lahat kaya niyang aralin para mag-excel siya. Doon ako na-amaze sa kanya, para kapag gusto niya ko na rin gumaling mag-fencing, yung ganong level. Yung parang lahat kaya niyang mag-excel siya. Yes. So, tsaka open siya. Oo, saka parang siya kasi yung una mong mafe-feel na work na hindi ka mahiya kasi sobrang niyang, hello po! Sobrang bait ni Maloy. Oo. Okay, o last 5 minutes. Okay. Okay, Mika. Si Mika, wala akong masabi. Sobrang niya talagang, ang ganda-ganda talaga ni Mika. Wala akong masabi. Pero si Mika, parang feeling ko yung outer shell niya ng ganun. Sobrang niya kasing softy inside na sobrang niyang caring na hindi lang, mukha lang hindi. Kaya, minsan kahit kami din ni Mika, parang nahihiya siya magsabi pag hindi siya comfortable sa damit. Kasi, may ganun siyang, kasi ayaw niyang makakos ng masistress ka pa, ate ay ka, parang ganun siya. Pero ayun, super generous niya and caring sa mga kapatid niya, sa mga bini, ganyan. Okay, next, Sheena. Wala si Sheena kapag nag-start na siya magsalita, feeling ko lahat kami iyak na. Kasi yung pinagdaanan niya, tapos bilang bunso pa, wala, sobrang lahat kami titiklop sa kanya. Parang grabe yung strength niya and yung pagiging resilient niya sa lahat ng bagay. Nakaka-amaze. And the princess, the last but not the least, the princess. Si Staku, alam nyo, nakakatuwa sa kanya. Parang una, hindi ko alam kung anong personality niya. Pero parang pag tumatagal, natatawa talaga ako kay Staku. Kasi parang ang kikay niya, pero sobra niyang jolo. Yung gano'n, yung parang masaya na siyang kumakain ng itlog na maalat at kamatis. Yung hello, tapos ang gaganda nila. Di ba yung Yung pala yung secret. Itlog na Oo, maalam yun, at kamatis. Tapos parang sobrang niyang sipag sa lahat ng bagay, mag-aral. Tapos, ito trivia, sobrang galing ni Staku mag-hair. Kapag wala kaming hairstylist, siya nag-hair. Siya na, diba? oo. So
So, ganon. Ayun. Salamat sa mga insider info. O, parang biglang nakasilip kami sa, yung